ginawa ko naman lahat, dapat hindi pa rin nagkakaroon ng resulta. Yun yung magdedetermine kung magtutuloy ka pa rin or hindi. Yun yung mga factor na kailangan ituloy mo pa rin kahit na parang hindi nagkakaroon ng resulta, kailangan mo pa rin yung pagpatuloy. Pag nalagpasan mo yon, eventually, hindi mo na kailangan mag-effort ng sobra-sobra. Kasi sanay ka na laging talo. Pag nanalo ka, so, ito yung favorite part ko ng day netizens while on the beach, nonood ng sunset. Usually, nagkakape pa kaya lang, kakakape ko lang baka masobrahan na, mag-palpitate na. So, last day na namin ngayon sa LU. This is 1 week na trip namin. First is nagbulinaw kami for around 3 days. And then 4 days kami dito sa LU. Tomorrow, Monday, uwi na kami. Kanina umaga, nasubukan namin yung tatag ni APA, yung aming Tamaraw FX. Hindi namin nakakalain na doon pala sa Tangadan Falls ay medyo matarik pala. Na-appreciate ko lang yung tour guide namin kasi pina-check niya muna kung kakayanin ba namin. So, it's not just about the road More on sa kakayanan ng driver kung kakayanin ba yung ganoong katarik. Mas matarik kasi siya papabalik kaysa papunta. Na ROI agad namin si APA kasi sobrang tarik. Yun yung mga tipo ng kalsada na hindi ko dadalhin si Bolet. Ang napansin ko lang na sumasayad talaga kay APA is yung stepboard sa mga passenger mo sa likod. Yun lang yung sumasabit kapag sobrang tarik na ng kalsada, masyado ng paahon. Lalo na kung medyo malakas yung belo mo, sasayad siya. Aside doon ay wala naman naging problema. Thank you Lord. At breathtaking din yung view na dinatnan namin doon kaya nakakatuwa. Ang napansin ko lang talaga, sigurado ko kahit sa mga netizens natin dyan na nagbumotor, mas gumaganda yung isang lugar kapag mas mahirap yung daan na tinahak mo papunta doon. Yun yung parang sa akin Kasi marami naman akong falls na napuntahan na, pero kakaba-kaba ako kasi una sa lahat, bago lang si APA. Hindi ko rin naman gusto na magasgasan yun, di ba? Hindi ko rin naman gusto na magkaroon ng any problem, especially nasa break-in period pa lang. Pero nakakatawa doon is kinaya niya yung daanan na tinahak namin. At the same time, mas sumarap tuloy yung destination dahil doon sa hirap nung road na tinahak natin. Parang ganun din sa buhay, di ba? Parang mas mahirap yung tinahak mo na road kahit na isa lang naman kayo ng destination, or let's say, alam mo naman na yung destination na yon, yung kagaya nun, yung falls. Marami naman na tayo napuntang falls. Meron sa Mindanao, meron sa Laguna. Marami tayo napuntang falls, pero ang sarap nung destination namin kasi pinaghirapan. Dagdag mo pa doon na after namin bumaba kay APA, na nakahinga na ako, ay masusubok na naman pala yung hininga ko. Meron palang trekking doon. So pababa, walang problema. Napakadali lang ng trekking pababa. Pero yung pagbalik mo, you have to do it again. Pero at the same time, mas mahirap na, mas challenging na kasi paakyat naman. So yun yung nagpahirap. Surprisingly, nagulat lang ako kasi na-enjoy ko talaga yung moment na pagpunta namin doon. Parang same din na actually if I will to connect it sa mga achievements natin sa buhay. Same din, mas mahirap. Pinakamahirap kasi, especially when you decide to go all in. Bawa, gusto mo mag-lock in ngayon 2025. Ang pinakamahirap doon is you will put so much effort every single day. Bibigay mo yung best mo, magtatrabaho ka ng grabe. Pero, hindi ka agad-agad yung resulta. Pwede kang mag-hard work ngayong araw, kung maghapon. Talagang sinipagan mo, tinodo mo, lahat ng lakas mo, pero pwedeng walang mangyari. Kinabukasan, ganun ulit. Kailangan mo mag-antay for at least 3 months, 6 months, up to 1 year, bago kami makita na resulta, bago mag-compound yung single efforts mo sa every single day. Doon nawawala yung consistency ng maraming tao. Kapag ka walang resulta na tumodo ka or na-motivate ka, kadalasan kasi tingin natin sa motivation, permanent solution Pag na-motivate ka, feeling mo pag gumalaw ka, masusolusyon na lahat Pero unfortunately, hindi siya ganun. Kailangan, even doon sa mga days na hindi ka motivated, kailangan kumilos ka pa rin at consistent ka pa rin na nag-e-effort. Kagaya ng effort mo kahapon, kahit na pagod ka, kahit na may sakit ka, wala namang may pakialam dun Ang mahalaga, yung goal mo, workout mo siya every single day. Pero you have to make sure na kailangan mo rin siya gawing sustainable. Kagaya nito, ang plano ko for the whole 2025 is talagang totally grind lang, work lang, talagang towards my goal. Kasi this is the year na I decided na talagang to completely lock in. 2024, ginawa ko na siya, pero full of lessons pa lang. Kasi nag-uumpisa pa lang ako mag-transition din, nag-aaral pa lang ako, binago ko yung lifestyle ko. Humigising ako na maaga, nagbabasa ako ng libro, nag-exercise ako, nagpa-fasting ako, calorie deficit, all that stuff. Inaral ko pa lang siya unti-unti na hindi pa talaga siya totally nagsisink in sa akin. Pero nung ma-reach ko na yung prime ko ng 2024, last half na, medyo latter part ng 2024, yung 2025 is the execution year naman sana. Pero yun nga, kailangan mo siya gawing sustainable kasi kung hindi, mababurnout ka. If you set a goal for a short period of time, tapos hindi mo nakuha yun within that span of time, pa-frustrate ka, din yung sinatawag na burnout, na parang ginawa ko naman
naman lahat, dapat hindi pa rin nagkakaroon ng resulta. Yun yung magdedetermine kung magtutuloy ka pa rin or hindi. Yun yung mga factor na kailangan ituloy mo pa rin kahit na parang hindi nagkakaroon ng resulta, kailangan mo pa rin yung pagpatuloy. Pag nalagpasan mo yon, eventually, hindi mo na kailangan mag-effort ng sobra-sobra. Kasi sanay ka na laging talo. Pag nanalo ka, sobrang sarap ng pakaramdam. Meron ako actually napakinggan na isang story, parang nagpakalma sa akin, parang nakarelate ako eh. Sabi, pag narinig mo ito istorya na to, you will never worry again sa life. Parang gano'n. Sabi ko, tayo ko na napakinggan podcast para tumakas kilay ko. Tapos, bibigyan mo ako ng story na ganyan. Parang duda ako dyan. So, pero pinakinggan ko pa rin. Sabi dito sa story, merong isang lalaki na pinagpe-pray niya na sana bigyan siya ng opportunity ni God. Gusto niya makausap si God, gusto niya mabigyan siya ng opportunity. Tatanggapin niya yun, kikilusan niya yun. Isang araw, nakarinig siya ng boses from the Creator at sinabi sa kanya na bibigyan kita ng opportunity. Ang gagawin mo lang, gigising ka sa umaga, pumunta ka sa lugar na to, itulak mo tong bato na makikita mo. So, very specific instruction sa kanya. So, na-visualize niya na ito yung gagawin ko para ma-fulfill ko yung hinihingi ko opportunity to change my life. Tapos ginawa niya yun, excited siya, talaga motivated siya, excited siya. Kaya kinabukasan, pumunta siya sa lugar na yun, hinanap niya yung bato at makita niya yung bato, binigay niya yung buong lakas niya at effort niya, tinulak niya yung bato. Pero maghapon na nakalipas, hindi niya pa rin napausod yung bato. Pero hindi siya sumuko kasi malinaw eh, yun yung binigay sa kanya na mission eh. Inulit niya ulit yung kinabukasan, pero hindi niya pa rin nauusod yung bato. Hanggang sa umabot na siya ng 3 months, tinutulak niya ng buong lakas niya. Mas malakas pa kaysa kahapon. Binibigay niya yung buong lakas niya, buong effort niya, hardworking talaga siya. Pero hindi pa rin umusod yung bato. Hanggang sa uminto na siya. Sobrang pagod nung makatulog siya. Parang kinausap siya ulit ni God sa panaginip niya. Sabi niya kay God, bakit ganun? Ginawa ko naman lahat. Hindi ko pa rin mapamove yung bato. Tapos sabi sa kanya ni God, bakit ka huminto? Sabi, kasi 3 buwan ko na siyang ginagawa eh, pero wala pa rin nangyayari. Hindi ko pa rin mapausod yung bato. Sabi sa kanya, anong walang nangyari? Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Mas determined ka na, mas focus ka na, mas malaki na yung mga muscles mo, more than ever, stronger ka na kaysa sa previous version ng sarili mo. Akala mo lang walang nangyari. At isa pa, ang instructions ko sa'yo ay itulak mo yung bato. Hindi ko sinabing pagalawin mo. Yung bato na yon ay pagagalawin ko sa tamang oras. So si God pala yung magpapagalaw ng bato. Iniisip natin na tayo yung dapat magpagalaw nun. Pero kailangan lang pala natin is to put in the hard work, the effort, yung buong lakas natin kasi tayo yung nade-develop. Hindi natin kailangan i-move yun. Kailangan natin ng tulong niya. In the right time, siya yung magpapamove nun. So nagigets nyo? Ang galing, di ba? Ang galing ng story na yon na kailangan mo lang i-lock in, maging consistent kasi yun yung wala sa lahat ng tao. Sa karamihan ng tao, consistency. Pag walang resulta, tinitigilan na. Yun yung kasi mahirap eh. Pwede kang umeffort pero wala nangyayaring resulta. Pero when the time is right, yung resulta na yon, mangyayari yun. And kapag ka nangyari yun, by the time na deserve mo na siya, yun, deserve mo na makuha yung success na yun, yung break na inaantay mo na yun. Kaya mo na siyang i-handle. Pwede ka na rin maging channel or daluyan ng blessing para maging blessing sa ibang tao. At sigurado, dahil sa mental toughness na lahat ng pinagdaanan mo ay hindi ka yayabang, hindi lalaki ulo mo, despite mas magiging malawak yung pangunawa mo sa mistakes ng ibang tao kasi nanggaling ka rin doon. That's a good calling. So yun lang, just wanna share some 2 cents ng ideas ko recently on why I decided na magkaroon ng trip for a week dahil ayun, to keep it sustainable na I'll make sure na lagi naman kami dito travel pero ang kinaibahan lang ngayon travel ng 2025 this time. Itong isang to is napaghandaan. Nakapag-travel ako nang hindi napapabayaan yung mga daily uploads natin sa social media, all the platforms ha. Madami tayong naitambak na mga gawain. For the whole 1 week na wala ako doon sa aking office ay meron pa rin mga uploads. So mapapansin nyo yan. From time to time, gusto ko lang i-share yung mga ganitong klaseng vlogs sa inyo to see my other side, to share my insights, my mindset na for sure marami sa inyo or kahit hindi man lahat ng subscribers ko ay makarelate dito dahil puro motor na papanood niyo. Pero I know merong isa dyan na kailangan ng message na to para mabago yung pananaw niya sa mga bagay-bagay. So kung nagustuhan mo to netizens, comment mo naman sa baba. Gusto ko malaman yung insights niyo kung nagustuhan niyo ba yung ganitong klaseng vlog. Kung hindi, okay lang din. Comment nyo na lang din dyan sa ibaba. Pero gaya na sinabi ko, may target market lang to. It's not for everybody pero I'm happy to share it with you. Parang heart to heart, nakakwentuhan nyo ako dito. Dahil pa akong gustong i-share. Actually, itong moment nga lang na to hindi naman to planado Parang pinilit ko lang mag-share. So at least, di ba, nakapagbigay ako ng value dito sa social media. And yun yung gusto ko. Yun yung na madagdagan na hindi lang about motorcycle review. Somehow, as an influencer, it's also my duty and responsibility na merong ma-influensahan ng sa tama for the good. Kung nagustuhan mo ito netizens, don't forget to give this video a thumbs up. Ano masasabi mo? Kung may gusto ka bang tanong, pwede natin sagutin. Pag-usapan dyan sa comment section.
comment mo naman para, alam mo yon, pero tayong exchange of ideas, mas connected ako sa inyo. Again, this is Adriano. See you in the next one.